panghapong pagsamba. So ang ating pong pag-aaralan ay nasa Aklat ni Juan, nagabasa na po ng ating kapatid na si Brother Charles sa Aklat ni Juan sa chapter 3 verse 22 hanggang 30. Ang naalala ko nung ako po ay nasa kolehiyo pa, nung may pinag-aralan kaming isang tula doon at ang pamagat nito ay yung The Mountain and the Squirrel. Siguro alam din ng iba yun, At ito po ay sinulat ni Ralph Waldo Emerson. Ito po kasing tula na ito, bagamat ito ay pambata, ito ay nagbibigay din ng isang parang pagsulyap doon sa ginawa ng Diyos sa buong kalikasan, Ang nilalaman po kasi nito ay tungkol doon sa away ng bundok at ng squirrel, Itong bundok, pinagmamalaki niya doon sa squirrel na kaya niyang buhatin yung gubat. At ang tawag niya rito sa squirrel ay little prig, na parang ito'y kahit na maliit, masyadong nagmamalaki, At ito namang itong squirrel ay pinagmamalaki niya yung kakayahan niya na i-crack yung nut na hindi kayang gawin ng bundok. Pero ang kahuli-hulihan po nito, sabi rito, talents differ, sabi rito, All is well and wisely put. Magkakaiba lahat ang kakayahan ng tao, may kanya-kanyang talento tayo, at lahat ng bagay ay inilagay ito ng maayos at mayroong kanya-kanyang mga layunin kung bakit ang mga nilikha na ito ay nakalagay dyan, May kanya-kanyang mga gamit yan. Kaya sabi nung squirrel, if I cannot carry forest on my back, kung hindi ko kayang dalhin yung forest sa likod ko, hindi mo rin kayang i-crack yung nut. So doon po sa kompetisyon na yon, nagwakas din sa isang magandang bagay, na bawat isa sa kanila ay mayroong kanya-kanyang pagkakaiba. Mayroon silang pinakitang mga kanya-kanyang limitasyon. Bagamat nakita roon yung parang kompetisyon sa bawat isa sa kanila, pareho silang talo, pareho silang panalo. Kasi binigyan sila ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan sa kanilang mga sarili. Meron siyang kaya, ang squirrel, na hindi kaya ng bundok, at ganun din yung bundok, merong kakayahan na hindi kaya ng squirrel. So natapos ang kompetisyon. Dito po sa ating babasahin, ay parang makikita natin dito yung parang kompetisyon, sa pagitan ni Jesus Christ at ni Juan. Pero ang kompetisyon na to ay wala sa mata ni Juan at ni Jesus Christ, kundi nung kanilang mga disciples. At dito natin makikita yung isang magandang lesson na itinuturo tungkol sa humility, Bagamat yung salitang humility ay masasakop, na lang doon, medyo mapapahagingan na lang. Pero ang makikita natin dito, kung ano ba talaga yung kagalakan ng isang taong naglilingkod sa Panginoon, lalo na kung maipapakita niya sa mga nakikinig sa kanya na mas magandang maipakita yung preeminence ng Diyos.
yung kadakilaan ng Diyos. So bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo sandali. Amang Diyos na kataas-taasan at pinakamakapangyarihan sa lahat. Subaybayan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Gabayan mo po ang bawat isa. Bigyan mo kami ng karunungan sa aming pag-aaralan. Hayaan mong lalo naming maitaas, Panginoon, ang iyong dakilang pangalan. Pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Sa loob din po ng iglesia ay hindi maiiwasan ng mga miyembro yung pagkukumpara, no? Pagkukumpara sa kanilang mga naririnig, lalong-lalo na sa mga kapatid na nagtuturo, no? Hindi mawawala yan. Mas gusto ko ito si ganito kasi ganito yung estilo niya. Parang mas gusto ko itong ganitong estilo, no? Ako naman, ito gusto ko si ganito kasi ang tinatalakay niya mga ganito, yung mga ganitong mga klaseng bagay. Si ano, ayoko niyan kasi hindi tumitingin sa tao. Ayan, gano'n, no? Iba-iba eh. Si ganito naman, sobra naman itong parang ayaw nang tumingin sa kanyang outline. Maraming makikita, no? At maraming comparison. At doon sa kanilang pag-iisip, para nang merong kompetisyon, no? Hindi lamang naman doon sa loob ng iglesia yan meron eh. Sa loob din ng mga tahanan. Mas gusto ko si Lola. Kasi hindi magagalitin. Gusto ko si Lolo kasi lagi ako pinapasyal, di ba? Mas gusto ko si Lola Taba kaysa kay Lola Payat. Kasi ganito eh, no? Masyado siyang maalaga sa akin eh. Yan. Sa mga anak, ganun din. Itong anak ko mas gusto ko to kasi thoughtful to, lagi may regalo. So marami tayong makikitang pagkakaiba. Hindi natin maiwasang i-compare yung bawat nakikita natin sa iba. Kahapon, nung papunta kami sa De La Costa, nakasakay kami doon sa sasakyan ni Brother Ivan. Napag-uusapan namin lagi yung nagkakaroon ng ng comparison, yung mga napag-uusapan namin halimbawa sa ganitong bansa. Buti pa sa ganitong bansa, ganyan no. Tapos nasasabi natin yung bansa natin wala, malayo. Tapos kung sino-sino na masisisi natin, no, yung mga politiko, bakit hindi nila ginagawa yung ganito, samantalang sa ibang bansa ang layo na ng kanilang nararating. Dito sa bansa natin, sa bawat pagtingin mo, basura. Samantalang doon sa ibang bansa, makita mo pa lang yung mga lugar nila na malinis. Ando doon na, no? Ando doon na yung sa isip natin yung sana ganito tayo. Sana, maraming sana, no? Ang buhay ng Kristiyano kasi ay habang tayo ay nasa mundong ito, no? Dala-dala pa rin natin yung sa ating isipan yung pagkakaroon ng limitasyon, yung lawak minsan ng ating mga pag-iisip. Mas marami kasi yung iniintindi yung pansariling interes kaysa sa interes nung iba. Yun nga lang tungkol sa pag-ibig kanina napag-usapan kanina yung 4 na klase ng pag-ibig. Doon sa storge, no? Storge. Yung pag-ibig mo sa pamilya. Ito ay pag-ibig na natural na, no? Na hindi mo maibibigay doon sa iba. Kasi kusa nang umiiral yan sa iyong damdamin, yung pag-ibig mo sa iyong kapwa. Pero pag pinag-usapan yung agape love, parang kinakailangan mo pang puwersahin minsan ang sarili mo, no? Bago mo magawa, napakarami pang kailangang i-consider para magawa mo yung bagay na yun.
na kung minsan hindi mo na talaga matatawag na agape love kasi wala na yung willingness doon, di ba? Meron na kasing mga reserbasyon sa sarili mo para magawa mo yun. So ito po pinag-aaralan natin ay walang talatang kaparalel sa synoptics sa Matthew, sa Mark, saka sa Luke, no? Sa aklat ni Marcos, nagsimula na yung ministeryo ni Jesus pagkatapos na mabilanggo si Juan. Kay Marcos din, ganun din, ay kay Matthew ganun din, no? At dito kay Lucas naman, nung nasa bilangguan na rin si Juan. Ang konteksto po nitong ating pag-aaralan kasi ay nung si Jesus ay unti-unti nang tumatatak sa isipan ng maraming mga Hudyo, unti-unti na siyang nakikilala, sumisikat na siya. At yun yung dahilan kung bakit parang itong isang disciple ni Juan ay para bang nakikita na niya yung comparison between John and Jesus, no? Si Jesus Christ nagsimula na makilala simula nung magawa niya yung tubig naging alak. Tapos sa kanyang pangaral, marami nang mas naniniwala kay Jesus Christ, marami na rin sumusunod sa kanya. Nakilala pa siya lalo nung yung mga table doon sa templo ibinalibag niya dahil maraming mga nagtitinda roon, di ba? At isa nga sa naging dahilan kung bakit parang kompetisyon na yung nangyayari. Nung makitang nagbabautismo na silang pareho, no? Yung isang disciple ni Jesus ni John the Baptist ay siguro nakikita na si Jesus Christ na marami nang sumusunod sa kanya. Samantalang si Juan Bautista ay parang unti-unting nababawasan yung mga sa kanya, yung mga sumusunod sa kanya, yung mga nagbabautismo sa kanya. Ang layon kasi ng tekstong ito ay para ipakita, no, na ipakita sa lahat na pagkatapos ng bautismo ni Jesus Christ, pinakita rito ang pinakamahalaga rito, yung nakita nila na itong si Juan Bautista na kinikilalang propeta ay sumasang-ayon talaga kay Jesus Christ. Pinakita niya doon sa kanyang mga alagad na mas nakahihigit yung ating Panginoong Jesus kaysa sa kanya. At ang isang mahalagang prinsipyo yung makikita natin dito, kinikilala ng isang tunay na lingkod ng Diyos na ang kanya lamang tungkulin, no, ay ihatid ang mga tao kay Hesukristo at sa katotohanan ng Diyos. At makararanas lamang siya ng higit na kagalakan kapag nakikita na niya itong nangyayari. So, ang title po ng ating pag-uusapan ay The Preeminence of Christ and the Joy of His Servant. At dito po sa mga talatang ito ay meron tayong mga obserbasyon, no? Una, dito sa chapter 3 verse 22, dinala ni Jesus yung kanyang mga disipulo doon sa Judea, no? Yung salitang after these things, pagkatapos ng mga bagay na ito, makikita natin doon sa verse 22, tumutukoy ito doon sa mga events nga na nangyari sa Jerusalem, no? Yung pagtaob niya ng mga table doon sa templo dahil nga nagalit yung ating Panginoon. At yung mga pangyayari na itong si Nicodemo ay lumapit na sa kanya nung gabi. Kasi nakikita na nga yung mga tanda na kanyang ginagawa. At dahil doon,
nag-spend muna ng time yung ating Panginoon sa kanyang mga alagad. At habang ang ibang mga disciples niya, habang ang ibang disciples ni John the Baptist ay kasalukuyang nagbabautismo. Yung salita kasing spending dito, nag-spend ng panahon si Jesus Christ sa kanyang mga alagad, ay hindi natin matitiyak kung ano talaga, kung gaano katagal yung kanyang ginugol na panahon doon. Basta ang importante nito ay naggugol siya ng panahon doon sa kanyang mga alagad. At ganoon din yung mga alagad sa kanya, Importante, yung nga yung isang aral na makikita natin dito, yung importance nung maglalaan ka talaga ng oras para sa Panginoon, para pag-aralan mo yung Panginoon, mabasa mo yung kanyang kahit isang chapter lamang ng kanyang salita. Huwag mawawala yun sa schedule mo, Importante meron kang panahon sa ating Panginoon. Pangalawang observation, doon sa verse 23 and 24, si John at saka yung kanyang mga disciples ay sabay na nagmiministeryo. Okay? Si Jesus at si John ay sa mga rural area sila nagmi-minister, at lahat ng mga tao doon, halos karamihan doon ay talagang, siyempre, ang kanilang pinagmi-ministeryohan ay mga taong mga makasalanan. Si Jesus ay nasa Judea at si John naman ay nandoon sa Aenon, malapit sa tinatawag na Salim, at ito'y nasa lugar ng tinatawag nating Samaria. At ang agwat nila, ayon doon sa librong mababasa natin, ay mahigit 20 milya ang kanilang agwat. Si John ay nagbabaptize ng mga Jewish people habang inihahanda niya ito para sa pagsalubong o para sa paghahanda nila para sa pagharap nila sa ating Panginoon. At noong panahon na yon, hindi pa naman nakukulong si John the Baptist, At ang isang maganda rito, dahil si John the Baptist ay hindi pa nakukulong, talagang inilalaan niya yung kanyang oras, binibilang niya yung kanyang mga araw sa kanyang paglilingkod. At doon po sa lugar na yun, mapapansin doon, sa mababasa natin, meron sinasabi ron na maraming tubig, Doon siya nagbabautismo kasi maraming tubig. Sinamantala na niya yung pagkakataon na magbautismo roon kasi nga, ando doon na yung okasyon, ando doon na yung dami ng tubig. Parang kailangan din po nating maging gano'n, Kung nakikita nating meron na tayong pagkakataon para tayo ay tumulong sa kapwa, pag meron na tayong pagkakataon para mag-evangelize, kunin na natin yung pagkakataon na yon para magawa natin yung bagay na yon. At ang sabi nga po ron ay maraming tubig. Yung salita pong tubig ay hindi nangangahulugan ito ng napakaraming parang ilog, na malalim siya. Kasi doon yung salitang Aenon ay spring, bukal. At doon po sa lugar na yun, sinabing maraming tubig, napakaraming mga bukal doon. Okay? At dito po sa verse 25, sa pangatlong observation po, nakikipagtalo yung disciple ni John doon sa isang Hudyo tungkol sa bautismo. Alam niyo po, hindi lamang pala ngayon, hanggang sa ngayon, yung issue tungkol sa bautismo. Noon-noon pa, hindi naman nila siguro pinag-uusapan dito kung ang tamang bautismo wisik o lubog, Hindi rin siguro pinag-uusapan dito kung ang dapat nilang bautismohan bata o matanda, Ang pinag-uusapan po rito ay yung number ng mga taong nagpapabautismo sa kanila. Siguro, naobserbahan nung
alagad ni Juan at nung Hudyong nakikipagtalo siya na mayroong may kakaibang bagay na itinuturo yung ating Panginoon tungkol sa bautismo. At nakita yun ng Hudyo. At yun ang naging dahilan ng kanilang pagtatalo. Pero kaya maraming sumusunod kay Jesus Christ at unti-unti nang nababawasan itong kay John the Baptist. Kaya itong alagad ni Juan Bautista, nung makita yon na marami nang sumusunod kay Jesus Christ, parang nagkaroon na siya ng pagkabahala, no? Nakita niyang itong si Juan na dating kilalang-kilala, popular sa mga Hudyo, ay unti-unti konti na lang yung sumusunod sa kanya. At nakita niya itong si Jesus Christ, ang dami nang sumusunod. So nagkakaroon na ng parang hindi natin masabi kung naiinggit itong alagad na ito kasi unti-unti nang nawawala ang pagka-popular nito, no? Pero yung bautismo pong tinutukoy dito ay yung bautismo ni Juan ay bautismo po bilang preparation ng pagharap nila kay Jesus Christ, samantalang ang bautismo po rito na tinutukoy ng ginagawa ni Jesus Christ, dito po makikita natin hindi naman si Jesus Christ talaga yung pag binasa natin chapter 4 verse 1, hindi naman siya yung nagbabautismo kundi yung kanyang mga alagad. Kasi ang bautismong ibabautismo niya ay sa apoy. Diba? Kasi sabi ni John the Baptist sa kanya, sa likuran ko ay mayroong isang mas una sa akin, no? Hindi nga ako karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang panyapak. Kundi ako yung nagbabautismo sa tubig, pero ang sumusunod sa hulihan ko ay magbabautismo sa inyo sa apoy. At ito yung bautismo ng purification. Yung bautismo ni Juan ay preparatory lamang, pero yung kay Jesus Christ, ito yung talagang purification. Na pagka ikaw ay binautismohan sa tubig, susunod yung tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Pang-apat na observation po, ito nga, nabahala na yung disciple ni Juan dahil nakikita niya parang nagtatagumpay na yung ginagawang pagbabautismo ni Jesus Christ. Kasi nga ang pananaw nila rito ay mayroong kompetisyon. Pero hindi naman yun ang nasa isip ni Juan at ni Jesus Christ, kundi dun sa kanilang mga alagad. So makikita natin dito yung loyalty nila, ng mga alagad nila. Merong loyal kay John the Baptist, merong loyal kay Jesus Christ. At hindi naman minamasama ng Diyos yung pagiging loyal ng bawat disciples doon sa kanilang mga pinuno nila. Lalong-lalo na kung ito'y ginagawa naman nila para sa kalooban ng Diyos. Yung mga alagad ni Juan ay unti-unti nang nababawasan. Marami nang sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga nakikita nitong alagad na ito na yung impluwensya ni John the Baptist ay unti-unti nang nababawasan. Yung salita po ritong all, yung all are coming to him ay hindi naman po talaga yung absolute all na lahat talaga ay sumusunod, no? Ginagamit lamang po ito pagka
dito sa aklat ni Juan, yung tinatawag nating hyperbole, no? Yung parang masyadong yung masyadong exaggerated yung pagkakasabi, no? Ang ibig lamang sabihin nito ay maraming sumusunod kay Jesus Christ. At talaga namang maraming sumusunod na sa kanya nung panahon na 'yon, no? Kaya yung isip ng disciple ni John the Baptist ay parang delusional dahil sa pagkabahala. Kuminsan ito ay dumarating din sa inggit. Ang problema kasi pagka ang tao ay nagkakaroon na ng inggit o kaya nagseselos na, no? Nagiging na yung kanyang pag-iisip. Hindi na nagiging normal. Nangyari yan nung panahon ni David at ni Saul, di ba? Sabi nung mga tao, yung pinatay ni Saul ay libo-libo, pero yung kay David ay laksa-laksa. Nagkakaroon na ng sa damdamin ng tao. Yung nawawala yung esteem niya, yung mataas na esteem niya sa kanyang sarili, ayaw niyang bumaba. Ayaw niyang may dumaig sa kanya. Nung si Pablo rin po ay nangangaral na, no? Marami nang nagagalit sa kanya mga Fariseo, mga Hudyo. Kasi nga, marami nang sumusunod sa kanila. Panahon ni Cain saka ni Abel nainggit si Cain. At dahil doon, unti-unti nang nabubuo sa kanyang pag-iisip yung masama niyang hangarin para dun sa kanyang mismong kapatid. Dahil sa inggit, no? Yun na yung namumuo dahil nga sa inggit, yun na yung namumuo sa kanilang mga isipan. Ang payo nga ng isang pastor, pagka ganon, umiiral na yung hindi magandang, yung inggit na nararamdaman mo, panalangin mo yung kapatid mo na yun. Panalangin mo na yung kinaiinggitan mo na, Panginoon, pagpalain mo po siyang lalo. Yun. Diba? Sa ganon, habang pinagpipray mo siya, lalo ka nagkakaroon ng conviction sa sarili mo. Panginoon, alisin mo po sa akin itong inggit na ito. No? Pagpalain mo po siya. Kinaiinggitan niya yung number, yung dami na ng mga sumusunod. Ang number naman, hindi naman yun ang sign ng success. Hindi tayo tinawag ng Diyos para maging successful. Tinawag niya tayo para maging faithful. Si Jesus Christ, namatay siya, nabuhos ang kanyang dugo para sa kaligtasan ng kanyang iglesia. Si John the Baptist, namatay din siya, tumulo ang kanyang dugo. Hindi dahil para maligtas yung iglesia, kundi dahil siya ay martir para sa Diyos. Namatay siya dahil gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Panglima pong observation, ito na makikita natin dito yung tugon ni John the Baptist sa kanyang disciple. Paano niya sinagot yung sinasabi sa kanya ng kanyang disciple? Meron po siyang 4 na tugon dito, no? Kung bakit napapansin natin na sa kanyang pagsagot, hindi niya kinonsinti itong kanyang alagad. Hindi niya sinabing, oo nga, dapat gumawa tayo ng paraan para mas lalo natin silang mahigitan. Hindi ganun ang kanyang inano. Hindi niya kinonsinti yung masamang umiiral sa isip ng kanyang alagad. Kundi bagkos, makikita natin dito ko yung tunay na pagkakilala niya sa kanyang sarili. Yung pagkakilala ni Juan Bautista sa pagkatawag sa kanya ng Panginoon at kung sino talaga siya. At kung sino yung kanyang pinaglilingkuran.
At dito po makita natin yung kanyang apat na tugon na siyang naging malalim na dahilan kung bakit sa kanyang paglilingkod ando doon yung kanyang totoong kagalakan. Una, sa verse 27, tignan po natin sa John 3. Hindi ko na po naisulat kasi rito sa outline ko eh. Pero sabi rito, sumagot si Juan at sinabi, hindi makatatanggap ng anuman ng isang tao, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Ang ministeryo na binigay ng Diyos kay Juan Bautista ay kontrolado ng sovereignty ng Diyos. Hindi lamang kay Juan Bautista. Bawat ministeryong pinagkaloob sa atin ng Diyos, kontrolado ng kanyang sovereignty. Makapangyarihan ng Diyos. Nilagay tayong lahat sa kanyang ministeryo dahil alam niya kung ano yung gamit mo sa iglesyang ito. Kung ano yung ministeryong nandiyan dyan sa'yo, asahan natin ang Diyos na siyang kikilos sa ministeryong pinagkaloob sa'yo. Kaya ang sabi niya, hindi makatanggap ng anuman ng isang tao, malibang ito'y ipagkaloob sa kanya mula sa langit. Diyos ang nagkakaloob ng ministeryo. Walang matatanggap ang isang tao kung hindi ito galing sa Diyos. Yun din ang sinabi ni Pablo, no? Doon sa Korinto. Anong meron ka na hindi mo tinanggap? Hindi ka kamay. Kung hindi ka kamay, pwedeng mata ka. Kung hindi ka paa, pwedeng ikaw yung ulo. May kanya-kanyang gawain ang bawat tao na mayroong na pinagkalooban ng bawat ministeryo. At ang sabi ni Juan, nandoon yung bakit meron andoon yung kagalakan niya. Alam niya kung ano yung kanyang kalagayan sa harap ng Diyos. Ang sabi rin sa Old Testament, siya ay ihinanda para para maging tagapanguna ng ating siya yung maghahanda ng daan ng Panginoon. Alam niya yun. Kasi kinote nga niya doon sa Old Testament Hindi ako ang Kristo. Maraming mga nagtatanong sa kanya. Ikaw na ba ang Kristo? Sabihin mo para maniwala kami, para alam namin. Hindi ako ang Kristo. Ako'y sinugo para manguna sa kanya. Alam niya yung kanyang kalagayan. Kaya yung isang taong alam niya yung kanyang kalagayan bilang isang mananampalataya, naroroon pa rin ang joy. Doon sa Matthew chapter 5 verse 11, bakit merong joy ang isang mananampalataya? Sabi rito, mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Nararanasan po yan ng isang totoong Christian. Mapalad kayo. Mangagala kayo at mangagsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Walang taong kasama sa iglesia na hindi tinawag ng Diyos. Lahat po ng tinawag ng Diyos sa loob ng iglesia ay dapat magkaroon ng kagalakan, lalo na pag dumarating yung panahon na pinag-uusig at pinagwiwikaan ng mga sari-saring bagay na hindi naman totoo. Sinabi ni Juan sa kanyang mga disciples na ang ministry tinanggap niya ay dahil sa sovereignty ng Diyos. Sa John chapter 6 verse 65 po, ganun din ang sinasabi. Sa chapter 19 verse 11, ganun din po yung ating makikita na si Juan ay
kontento na sa ministeryo yung pinagkaloob sa kanya, at hindi siya nakikipag-rival kay Jesus Christ because, ang sabi, itong ministeryong ito ay galing sa langit. Kaya kung minsan pagka ikaw ay nadadaig na, no? At unti-unti ka nang natatabunan nung iyong sinasabing kalaban, ay mas maganda na ipanalangin mo siya. Mas magandang tanggapin mo ito ng buong puso mo, dahil alam mo naman na ito'y pinagkaloob sa iyo mula sa langit. Kaya makikita natin dito yung unang susi sa humility ay kilalanin mo yung sovereignty ng Diyos sa lahat ng bagay. Pangalawang tugon po ni John the Baptist, ang ministeryo niya ay para ipaghanda ang daan ng Panginoon. At doon pa lang makikita natin yung sa umpisa ng kanyang pagkabuhay ni John the Baptist ay naroroon na yung kagalakan sa puso niya. Nung bisitahin ni Mary yung kanyang pinsan na si Elizabeth, hindi pa sila ipinapanganak, ay tumalo na sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth si Juan nung marinig yung tinig ng kanyang ina. Alam ng mga disciples ni John, dahil lagi nang pinapaliwanag ito ni John sa kanila, na siya hindi talaga siya yung Kristo. Bagamat marami nang nagsasabi na siya ay si Elijah, no? Yung authority kasi ay nasa kanya. Siya yung nagbigay ng authority kay Jesus Christ para ipagpatuloy yung kanyang simulan yung kanyang ministeryo. Maraming mga nagtatanong ng mga Pariseo kay Jesus Christ, sa anong ministeryo mo ginagawa, ay sa anong otoridad mo ginagawa ang mga bagay na ito? At hindi sinagot ni Jesus Christ ng tuwiran yun, bagkus sinagot niya ng patanong din. Yung bautismo ni Juan, saan ang galing? Sa tao ba o sa Diyos? Hindi nila masagot yun, dahil pag sinabi nilang sa tao, magagalit sa kanila yung maraming mga tao, dahil kinikilala ng mga tao na si Juan Bautista ay galing sa Diyos. Pag sinabi naman nilang sa Diyos, magagalit sila magagalit yung maraming mga tao sa kanila. Ang ibig lamang sabihin nun, yung authority na binigay na nasa kay Kristo ay galing din sa pamamagitan ng bautismo ni Juan Bautista. At nung panahon na yon, si Jesus Christ nga ay masasabi natin na yung authority ni Jesus Christ ay nanggaling sa eternity, no? Ang kanyang authority. Pero historically, ang kanyang authority ng kanyang paglilingkod ay nagsimula nung siya'y bautismuhan ni John the Baptist. Ang bautismo ni John the Baptist sa kanya ay hindi sinner's baptism, kasi walang kasalanan si Jesus Christ. Ang kanyang bautismo ay para italaga siya sa kanyang tatlong office, bilang isang hari, bilang isang propeta, at isang saserdote. Kaya ito ay preparatory yung ministry ni John the Baptist, at alam yun ng kanyang mga alagad. So, ang pangalawang susi sa humility ay makilala mo na ikaw na kung ano ka, at kung ano yung ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na kailangan mong gawin. At ang pangatlong tugon ni John the Baptist sa kanyang mga alagad
ay nung inilarawan niya yung kanyang sarili bilang yung bride of the groom, no? Sabi rito sa verse 29, ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalaki. Datapwat ang kaibigan ng kasintahang lalaki na nakatayo at nakikinig sa kanya ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalaki. Ito ngang aking kaligayahan ay naganap. Kasi doon sa Israel, ang kultura nila, yung friend of the groom, ito yung lahat, ang nag-aasikaso ng lahat ng mga bagay para doon sa groom. No? Sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag nating best man. Okay? At hindi sa kanya nakatuon yung pansin nung mga bisita, kundi doon sa groom. At ang trabaho ng friend of the groom ay i-point silang lahat doon sa groom. Okay? Kaya nung panahon na si Jesus Christ ay dumating na, ang sabi nga ron sa chapter 10 ng Matthew, pagka dumating na, siya yung nagsasabi na dumating na yung lalaking ikakasal. At pag dumating na yung lalaking ikakasal, natutuwa na yung kaibigan. Kasi ito na yung pinakatampok na tao dito, no? At yung friend ng groom, doon ka na sa isang tabi. Ito na yung pinakatampok na tao sa kasalang ito. At ito natin makita yung relasyon ng ating Panginoon, no? Tayo yung kanyang iglesia at siya yung ulo ng iglesia. Siya yung ating hari. Siya ang pinuno ng iglesia. Kaya nga doon sa lesson natin na Kingdom of Jesus Christ, ito yung larawan ng isang hari at ng kanyang nasasakupan. Sa iglesyang ito, siya yung hari at tayo yung nasasakupan, siya yung ulo, siya yung asawa, no? Tayo yung kanyang asawa, siya yung groom. Kaya lahat ng dapat gawin ng isang tao, ano man yung kanyang ginagawa, kung ito'y paglilingkod sa Diyos, i-point mo lahat kay Jesus Christ. Pag meron kang natulungan tao, huwag ka sa akin magpasalamat, sa Diyos ka magpasalamat. Nagagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa Kanya. Napakahalaga na i-point mo lahat natin kay Jesus Christ. Yun yung Kanyang kalooban. At dito nga, makikita natin dito na sa yung response number 4, sa verse 30, ito yung pinakasikat na mga talata sa isa sa mga sikat na talata sa Biblia, no? Sabi rito, He must increase, I must decrease. Alam niya yung kanyang katayuan bilang isang tagapanguna lamang ng ating Panginoong Hesus. Layunin niya na lahat ng mga tao ay sumunod sa ating Panginoon, no? Siya ay nagpe-prepare lang ng daan ng Panginoon. At ito nga nangyayari na nga na ang maraming mga tao ay nagsisusunod na sa Kanya. Unti-unti na siyang nawawalan ng kumukunti na yung sumusunod sa Kanya. Natutupad na yung layunin ng Diyos sa pagkatawag sa Kanya. Kaya niya nasabing, He must increase, I must decrease. So nagaganap na nagkakaroon na ng kaligayahan yung kanyang puso dahil ito na, nagaganap na yung tungkuling ipinagkaloob sa akin na ang lahat ng mga tao ay madala niya kay Jesus. Ito rin po ang layunin ng ating Panginoon sa atin, no? Sa bawat ginagawa natin sa ating paglilingkod, dapat laging natataas yung Panginoon at tayo ay nawawala unti-unti. Sabi nga nung isang pastor na narinig ko, nung ikaw bata pa sa pananampalataya, sa puso mo, ikaw yung malaki. At si Jesus Christ maliit. Pero habang si Jesus Christ ikaw ay lumalago sa pananampalataya sa Panginoon,
unti-unti nang lumalaki si Jesus Christ sa puso mo at nawawala ka na ron. Si Jesus Christ na yung namamayani doon. At pagka dumating yung pagkakataon na ganito na makikita natin na ang Panginoon ay unti-unti nang mas lumalaki sa ating buhay, nandoon yung tunay na kagalakan. Kasi yun ang layunin talaga ng pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya kung ano man yung ating ginagawa sa ating ministeryo, lagi sanang maalala natin, masaisip natin yung siya yung mataas palagi, tayo ay mababa. Pag nandito tayo sa loob ng iglesia, siya yung mataas, mababa tayo, no? Huwag nating isipin yung ating mga ginagawa sa ating kapatid. Yung ginagawa natin sa Panginoon, yun yung ating maisip. Kaya dito makikita natin dito yung susi sa humility ay ma-realize natin na si Jesus Christ talaga yung pinakadakila. Kaya si John the Baptist, hindi siya nagambala nung yung alagad niya ay nagsalita ng ganon. Bagkus pinaliwanag niya ng maayos yung tunay na katotohanan ng kanyang pagkatawag. At kung sino ba si Jesus Christ. Ang sabi niya ay, ito, masdan nyo, ito yung Lamb of God na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Wala naman siyang dugong na ibuhos doon. Gaya ng sinabi ni Pastor Ish. Ni tayo, wala rin tayong dugong na ibuhos doon. Pero ang dugo niyang nabuhos, isang patak lang nun, kayang iligtas ang buong sanlibutan. Nasaan po yung joy natin? Yung joy natin sa paglilingkod. Pag nakakita ba tayo ng mga sumbong-sumbong, mga ganitong mga sinasabi ng iba, nawawala na yung joy dahil napapalitan na ito ng mga hindi magagandang bagay na dumarating sa atin. Mga kapatid, dapat nating ma-realize yung tunay na kahulugan talaga ng pagkatawag sa bawat isa sa atin. Maganda yung sinabi ni John the Baptist sa verse 31, sabi rito, ang nanggagaling sa itaas ay sumasa ibabaw ng lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa. At ang ukol sa lupa ang sinasalita niya. Ang nanggagaling sa langit ay sumasa ibabaw ng lahat. So alam naman po natin kung ano tayo, no? Saan tayo galing? Tayo'y tagalupa. At sinong makahihigit doon sa taong sumasa ibabaw ng lahat? Kaya tama lang na yung sinabing, we must decrease, He must increase. Sa Diyos po ang papuri. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat Panginoon sapagkat alam namin, O Diyos, ang tunay na layunin mo para sa buhay ng bawat isa sa amin. Na ikaw ay palaging maitaas at kami ay mababa. Dahil sinabi mo na si John ang pinakadakilang propeta, Panginoon. Dahil nakita ang kababaang loob sa kanya. Nawa ay matularan namin, Panginoon, ang mga halimbawang ito na itinuro, Panginoon, ng iyong mga salita. At unti-unti mo, Panginoon, alisin, Panginoon, O Diyos, ang kataasan sa aming mga puso. At makita namin, Panginoon, ang tunay na kagalakan ng pagiging mababa. At makilala namin, Panginoon, kung ano kami. At makilala namin kung sino ka, Panginoon, sa iyong sovereignty. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen.